Dear DJ RG, itago po ninyo ako sa pangalang Anthony. Isa akong IT graduate at ngayon ay regular employee sa isang malaking BPO company dito sa Ortigas. Ipinanganak at lumaki ako sa Bungabong Oriental, Mindoro sa isang simple at tahimik na pamumuhay. Retired government employee ang aking ama. Public school teacher naman si mama at nagbibilang na lang din ng taon bago ang kanyang retirement. Anim kaming magkakapatid. Kaya kahit may maayos na trabaho ang mga magulang ko, hindi kami pinalaki sa luho. Katangian na natutunan ko ang maging isang masinop. Always save for rainy days. Sabi nga nila. DJ nang tumuntong ako ng college, naranasan ko rin ang buhay ng isang tipikal na kabataan. Hindi naman ganun kahigpit ang parents ko sa akin. Siguro dahil malaki ang tiwala nila sa akin. May kaunting kalokohan ako pero hindi din ako naging suwail at naging pabigat sa pamilya ko. Second year college when I had my first serious and long-term romantic relationship. Si Eliza. Anak mayaman. Tipong hindi na kailangang magsumika para magkaroon ng isang magandang buhay. Si Eliza ang nanligaw sa akin, DJ RG. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin. Noong una, akala ko pinagtitripan niya lang ako. Pero nang tumagal ng isang taon ang pagpapapansin niya, nahulog na rin ang loob ko kay Eliza. Awkward lang dahil si Eliza ang laging nagririgalo sa akin. Kahit hindi ko hinihingi, binibigay niya. Ayoko siyang ma-offend kahit ang totoo, hindi ako komportable sa ganon. Third year college, we became official. At doon ko mas nakilala si Eliza. Meron siyang mga positibong katangian. Maalalahanin, mahilig manlibre sa mga kaibigan. Siguro kasi ang pagiging generous ang love language niya. Marami rin siyang katangian na hindi ko gusto, gaya ng pagiging showy at maluho. Lagi niyang ine-expect na available ako 24/7 para sa kanya. Yun bang lahat na lang yun bang lahat na lang ng mga plano niya, gusto niya, samahan siya. Sobra din siyang selosa at wala sa lugar. Palibhasa magkaiba kami ng school, pinagbabawalan niya akong maging malapit sa mga kaklase kong babae. Even sa schoolworks, kailangan siya muna ang kakausapin bago ako makipag-communicate sa tawag at chat. DJ RG, there was even a time na pinamamadali niya akong tapusin ng exams ko dahil lang may event na gusto niyang kasama ako. Bago ang graduation, nagkaroon kami ng malaking away. Sobrang stress ko na rin nung una, kaya kahit ayaw ko, nakipagkalas ako sa kanya. Pero gumamit siya ng emotional blackmail para bumalik ako sa kanya. Lagi niyang ginagawa yung mga bagay na yon. Magbabanta siyang magpapakamatay siya.
O isusumbong niya sa parents namin parehas na may namagitan na sa amin kahit ang totoo, never kaming naging sexually intimate. Hanggang kapwa kami nakapagtapos, DJ. Nagkatrabaho at nagkaroon ng kanya-kanyang karera sa buhay. Hindi na nabago ang ugali ni Eliza. Pero nasanay na rin ako, DJ. Kesa pilitin ko siyang baguhin ang mga katangian niya na hindi ko gusto, ako ang nag-adjust most of the time. Ang gusto ko sana mag-grow kami together as a person and as a couple. Na hindi sa lahat ng pagkakataon we do things for the relationship. Tipong oras-oras ay emotionally available kami. Hindi na kami teenager para maging immature at issue na siya rin naman ang kadalasang gumagawa. May individual goals kami. May kanya-kanya kaming career path. I wanted her to understand, pero alam mo DJ, kahit anong pilit kong ipaunawa sa kanya, walang nangyayari. For 7 years, hindi ako nagkaroon ng peace of mind sa relasyon namin. That's when I realized hindi ko na kaya mag-stay pa sa relationship namin. Pagkatapos ng malaking away, humingi ako ng space na makapag-isip. 2 linggo. Gusto ko lang huminga, DJ RG. Pero hindi niya ako pinatatahimik. Lahat ng kakilala ko, kinontak niya. Pati mga katrabaho ko, hinaharas niya. Doon na ako nagdesisyong hiwalayan siya. Masakit sa akin ang breakup, DJ. Minahal ko si Eliza. I tried my best na intindihin siya. But I already lost a big part of myself for loving her. May pagmamahal na nakakasira. Kailangang isuko para isalba ang isa't isa. Mag-iisang buwan pa lang kaming hiwalay nang kausapin ako ng mga magulang at kapatid ni Eliza. Nag-attempt daw na mag-suicide si Eliza. At nalaman din nilang buntis si Eliza. At para isalba sa kahihiyan, nagkasundo ang mga magulang namin na magsama kami sa apartment na tinutuloyan ko sa Manila. Nangako naman si Eliza na magbabago na siya, na hindi rin nangyari. Worse, nalaman kong hindi naman totoong nag-attempt siyang mag-suicide o maglaslas. And I eventually found out na pineke niya rin ang pagbubuntis niya para i-blackmail at i-manipulate ako at ang mga tao sa paligid namin. Sinisira ni Eliza ang kanyang obsesyon na maling ideya ng pagmamahal. Sinisira niya ang sarili niya, DJ. Sinisira niya ako at ang mga taong naniniwala sa kanya. Yun na ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa kanya, DJ. Inuwi ko siya ng Mindoro para isole sa mga magulang niya. And that was also the last time I communicated with her. At 1 taon na kaming hiwalay, DJ. Okay na rin ang sitwasyon ko despite the trauma. Meron ng bagong nagpapatibok ng puso ko.
Nasa MU stage na kami pero natatakot akong dalhin sa next level ang relasyon namin dahil natatakot ako sa pwedeng gawin ng ex ko para siraan siya. Hinaharas pa rin ako ni Eliza gamit ang mga peking accounts. Pati mga katrabaho ko hanggang ngayon. Pumupunta din siya sa bahay ng parents ko para kumustahin ako, para kumuha ng impormasyon tungkol sa buhay ko sa Maynila, o kung may bago na akong girlfriend. Nagbanta si Eliza DJ na hindi niya ako hahayaang maging masaya kung hindi rin siya magiging masaya sa buhay niya. Pero DJ, masaya na ako. Masaya na ako na wala siya. I have moved on. I have healed from the trauma she caused me. Pero nasa puso ko pa rin ang takot na pwedeng mangyari sa mga pwede niyang gawin. Sa manipulasyon, mga kasinungalingan na pwede niyang habiin para sirain ako at ang mga taong mahal ko. Nitong nakaraang buwan lamang nabalitaan kong nasa hospital sa Maynila si Eliza dahil sa depresyon at anxiety disorder. Kumontak ang parents niya na gusto ako makausap. Ngunit hindi ko alam kung dapat ko pang buksan ang sarili ko sa sitwasyong alam ko maglalagay na naman sa akin sa alanganin. Sa sitwasyong magbabalik sa akin sa trauma na naranasan ko noon. And at the same time, may bahagi ng isipan ko na nag-uudyok na bigyan ko ng pagkakataong muli si Eliza. Hindi para makipagbalikan sa kanya. Para hilumin ang puso niyang kinain ng obsesyon so she can finally move on, DJ. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Sana'y mabigyan naman ako ng payo sa desisyong kailangan kong gawin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa paglalaan ng panahon na maisahin papawid ang suliranin na kinakaharap ko hanggang ngayon. Lubos na gumagalang, Anthony ng Bungabong, Oriental, Mindoro.